Halimbawa, binabanggit natin ang isang malaking larawan. Nakita natin yung paglabas ng paglitaw ng affidavit ni Madriaga, no? At wag nating ihiwalay sa sinasabi ni EB na napakaganda sa konteksto ng pambansang kalagayan at na dinaranas ng ating bansa ngayon, politikal at konstitusyonal. Yung biglaang paglabas ng affidavit natin, nakikita natin na ito ay nasa gitna ng krisis na hinaharap ng bansa, no? At nakakalungkot dahil yung very clear yung mga inconsistencies doon sa affidavit na yon. Kaya ako nabanggit lang yun bilang halimbawa, yung mga affidavits at salaysay halimbawa sa plunder cases na isinampa ngayon, bahagi yan. Pero hindi mo pwedeng i-equal yan, MJ, na equals evidence, no? Grabe ang ngit-ngit, no? Paggalit ng DDH, Duterte diehard haters, kay VP Sara. In fact, may kaso sila ngayong araw laban sa Vice Presidente. Pero hindi man lang nila na-mention, Sir EB, si former speaker at ang pinangalanan ni Senator Amy Marcos sa kanyang pong public confession. Anong masasabi mo dyan, sir? Yun na nga, no? I agree with Attorney Valera na this is political persecution, selective political persecution, at ang pinaka-target nila simula pa noong early of the middle of 2023 ay yung mga Duterte talaga. And it started, no? Let's just backtrack a bit, MJ, no, para sa ating mga audience. Nagsimula ito yung kanilang desire, no, na talagang to perpetuate themselves in power, no, tulad ng first Marcos regime, doon sa peke na People's Initiative to amend the Constitution under the guise of amending the economic provisions of our 1987 Constitution, at kung saan na-expose ito ni Pangulong Duterte, no, former President Duterte. At doon din nag-umpisa ang mga ginagawa nitong ating mga kasama, ang mga kapatid sa Coast Guard ni na Secretary Gibo Teodoro, ay doon din nag-umpisa ang kanilang very provocative actions doon sa disputed areas of the South China Sea, kung saan ginamit nila ang template ng Pentagon CIA-funded Guardianate Center Project MUSU, na ang pangulo nito or ang lead nito ay si constantly nakikita natin sa mainstream media na si US retired Air Force Colonel Ray Powell. Doon nag-umpisa yon, no? So nung nag-umpisa na yung ganon na pag-atake nila doon sa former president, parang it crossed over na cross over na rin ito doon sa pagtira nila kay Vice President Sara Duterte. Kumbaga, kung titingnan ninyo, in 2023, all fronts, all hands on deck talaga against the Dutertes. Okay? Hanggang sa itong si VP Sara nga ay hindi na nakatiis at bumigay na nga siya, at yung mga kasama niya na rin ay tila baga nawalan na ng pag-asa na yung dagok ng relationship nila ay meron pang patutunguhan na mabuti. So, hanggang doon, ang ating mga kaibigan dyan sa kabila na talagang very anti-Marcos noon-noon pa, tila baga tikom ang bibig sa mga pinagagawa nitong administrasyon na ito. And then, it was revealed to us in sometime in November, doon si VP Sara mismo nag-reveal na there is an impeachment complaint that's going to be filed against her. At doon nakita natin ang itong mga left-leaning groups, no, na sabi nga ni Atty. Valera kanina, ay yung iba ay admitted by no less than Jose Maria Sison na kanilang mga legal fronts, no, above ground operatives, na nakipagpulong doon kay Martin Romualdez, no, then Speaker Martin Romualdez. So ibig sabihin, ang mga pangyayaring ito ngayon, no,
the most recent of which, ito yung pag-file nila ng plunder malversation cases against the VP, it still follows the same playbook, no? As manufactured in 2022 or even 2023, and the mastermind of that plan is no other than Martin Romualdez and his first cousin, Bongbong Marcos. So kaya masasabi mo at masasabi natin na hindi nila ma-mention. Even doon sa mga rally nila, MJ, no? And I think Attorney Valero would agree with me. Even sa mga rally nila, ayaw nilang mabigkas at hindi nila mabigkas-bigkas itong pangalan na Martin Romualdez, no? Hindi nila mabigkas-bigkas yan. Kung titingnan ninyo, yung mga revelations ni Zaldico ay sila pa yung unang nagda-downplay at nagre-rebut or nagdi-debunk, no? Quote unquote. Pero yung mga testimonya ng kung sino-sino dyan, lalong-lalo na itong bagong whistleblower daw na sinasabi, ay talagang kaagad nilang niyayakap at tinatanggap na isang gospel truth, no? So, again, let us go back to the premise of this discussion. Ito talaga ay isang concerted effort para atakihin at i-demolish nga si VP Sara Duterte to lessen or in fact remove her in the running for the 2028 elections. At collateral damage na nga itong mga kaalyado ng mga Duterte, the latest of which is going to be Senator Bato de la Rosa, MJ. Thank you, Sir EB. Balikan ko lang si Attorney Valera. Sir, marami kasing mga papel, no, na pinakita kanina sa filing ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. In fact, may nagyabang nila na dami daw yun ng mga ebidensya. May tuturing po ba, sir, na yung mga affidavit ng mga nag-file ng kaso is tantamount to evidence? Affidavit equals to evidence? Batay po sa batas, Attorney? Well, yung mga salaysay, although nasumpaan yan, isang bahagi yan na ebidensya, no? Pero tandaan natin ang nature ng mga affidavits ay self-serving, lalong-lalo na kung walang pagkakataon ang kabilang panig or ang nasasakdal halimbawa na i-cross-examine at tignan ang veracity ng laman ng affidavits na yan, no? So, halimbawa, binabanggit natin ang isang malaking larawan. Nakita natin yung paglabas ng paglitaw ng affidavit ni Madriaga, no? At wag nating ihiwalay sa sinasabi ni EB na napakaganda sa konteksto ng pambansang kalagayan at na dinaranas ng ating bansa ngayon, political at konstitusyonal. Yung biglaang paglabas ng affidavit natin, nakikita natin na ito ay nasa gitna ng krisis na hinaharap ng bansa, no? At nakakalungkot dahil yung very clear yung mga inconsistencies doon sa affidavit na yon. Kaya ako nabanggit lang yun bilang halimbawa, yung mga affidavits at salaysay halimbawa sa plunder cases na isinampa ngayon, bahagi yan. Pero hindi mo pwedeng i-equal yan, MJ, na equals evidence, no? Ang malinaw pa rin na larawan dito, katulad ng nabanggit ng ating kasamang EB, ay yung political intention and motivation, no? Yung political demolition. So, ito yung pinakamabigat dito dahil alam natin na yung pagtatanggol sa katotohanan ay hindi pagtatanggol sa tao, no? Ang kailangan nating ipagtanggol ngayon ay this goes beyond VP Sara Duterte, pero of course malinaw na siya yung sinasubject of political demolition. Ang pinagtatanggol natin ngayon ay yung Republika, no? Ang ating sambayanan. Kasi kung ikakawing natin ulit dito sa nangyayari na plunder case, ang tanong is saan ba talaga napunta yung 612 million, di ba? Meron tayong sagot dyan. May tuwirang sagot dyan. At hindi yan mababaliwala at dahil lamang sa mga salaysay or affidavits na nabanggit mo. Dahil malinaw naman ito
sa datos at sa ebidensya na ginamit ito sa otorisadong confidential operations. So may ilalim ito sa COA, Audit Legal Review. At merong unmodified audit opinion ang Office of the Vice President. So ang malalim na katotohanan na inuulit ko, MJ, hindi mo maaring batikusin, no, ang Vice President sa milyon habang ikaw ay bulag-bulagan sa bilyon, no? Hindi ka pwedeng sumigaw ng transparency kung piling opisina isa lang ang tinatamaan, no? Isa lang yung pinatatamaan mo at hindi mo maaring tawagin na iyan ay katarungan or hustisya. Again, I fully agree with EB. Malinaw na political demolition ito, MJ. Opo, bago ko lang balikan si Sir EB, Sir, bilang law expert, paano ba dinidetermina sa korte yung pagkakasala o guilt? Ito ba'y dinidetermina sa pamamagitan ng paramihan ng ebidensya o dinidetermina sa pamamagitan po ng mga admissible at mga proven facts? Kasi kung pagbabasihan mo itong mga post ng mga nag-file, parang panalo na sila dahil isang ban daw ng mga papel ang kanilang sinubmit na mga affidavit laban kay VP Sara. Well, ang batayang prinsipyo ay malaki ang pagkakaiba ng civil case at criminal case, no? Sa criminal case, ang standard natin diyan ay beyond reasonable doubt, no? 100% certainty yan na walang kaduda-duda. So ito ngayon na pumapasok tayo sa panahon ng propaganda, no? So katulad ng nabanggit ko, sa panahon ng propaganda, ang paglaban natin ay datos at ebidensya. Sa ngayon, wala silang ebidensya na mapandarambong at ng plunder, no? Hindi yan paramihan ng salaysay, no? O paramihan ng mga tinatawag nating affidavits ng mga mamamayan, independent of those affidavits, saan pa magre-rely? Halimbawa, para i-prove nila yung plunder case na yan. Diyan sila mahihirapan at malaking question dyan. May konting pagdududa lang, considering yung standard, hindi yan preponderance of evidence kung tawagin nila MJ, no, sa isang kasong sibil. Beyond reasonable doubt, absolute certainty, no? So mahirap yung ipasok yan, no? Kaya nga siguro inuna nila ito, ang nakikita ko, ang pagtingin ko ay mas maingay dahil nakaduktong ito sa kanilang political demolition plan. In fact, ang katunayan dyan is alam natin na kung gusto nyo tanggalin si Vice President Sara, mag-file kayo ng impeachment, no? But of course, alam naman nila na kahit na sa Korte Suprema ay nagkaroon na ng ruling dyan dahil ni-railroad nila yung impeachment proceedings. Kaya itong pinili nilang avenue or venue ngayon sa ombudsman, nakikita ko na hopefully and objectively ma-dismiss yan. Basta wala lang political machinations relative doon sa pag-file at pag-proseso ng plunder case na yan. Opo, thank you, Attorney Valera.